In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. 6 na araw bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at umalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil na siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Isaias, ang Ebanghelyo sa tagpong ito, ating nasaksihan ang malalim na pagmamahal ni Maria kay Jesus. Isang tahimik ngunit makapangyarihang kilos ng pagsamba at paghahandog. Ibinuhos niya ang mamahaling pabango sa mga paa ni Jesus at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ito ay tanda ng buong pusong pagbibigay at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon. Sa kabilang banda, si Judas, pagkamat alagad, ay may pansariling interes. Isinangkalan pa ang mga dukha, pero ang totoo, ang kanyang puso ay malayo sa Diyos. Dito makikita natin ang kaibahan ng panlabas na anyo at panloob na motibo. Sa unang pagbasa,
ipinakilala dito ang lingkod ng Panginoon na pinili ng Diyos. Puspos ng Espiritu, hindi nag-iingay, ngunit maghahatid ng katarungan at pag-asa. Ito ay malinaw na patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ilaw sa mga bulag at tagapagpapalaya sa mga bilanggo ng kasalanan at kadiliman. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong Kwaresma. Ang paglapit sa sakramento ng kumpisal. Marami ang muling bumalik sa simbahan upang aminin ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ang pag-aayuno at pag-aabuloy sa mga dukha. Nagkakaroon ng mga programa ng feeding mission, gift giving, at penitential na lakad parokya. Ang mas masigasig na pagsama sa mga banal na gawain, pagsali sa Vesta Iglesia, Visita Iglesia, daan ng krus, at mga Lent recollection. Ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ang ilan ay muling nakipagbati sa mga matagal ng kagalit. Ang panalangin ng pagpapagaling at pagsamo ng awa. Aming mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan, kami po ay lumalapit ngayon sa iyo ng may pananampalataya at pag-asa. Idinadalangin po namin ang agarang paggaling ng aming mahal na Santo Papa Francisco, ang aming Obispo Jose Bantolo, si Padre Vicente Gomez, at si Padre Boy Bautista. Palakasin mo po ang kanilang katawan at kaluluwa upang patuloy nilang mapangunahan ang iyong bayan. Ipinapanalangin din po namin ang buong sangkatauhan, ang may sakit, nagdadalamhati at nawawalan ng pag-asa. Ihipan mo po sila ng iyong banal na espiritu. Hipuin mo ang bawat puso na nasusugatan ng kasalanan at kahinaan. Turuan mo po kaming tularan si Maria na maghandog ng aming sarili sa iyo ng buong katapatan, sa halip na si Judas na nagtatago ng kasinungalingan sa likod ng mabubulaklak na salita. Sa mga pagkukulang namin sa iyong simbahan, sa pagiging malamig, sa paghusga sa kapwa, sa kawalang pakialam, turuan mo kaming magsisi, magbago, at muling maglingkod. Gawin mo kaming instrumento ng iyong awa at pag-ibig ngayong Kwaresma. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Inang Maria. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Aklat ni Juan, sa Isaias, Catechism of the Catholic Church, Section 1434, ukol sa penitential na gawain sa Kwaresma. Catechism of the Catholic Church 2447, ang paglilingkod sa mga dukha bilang gawa ng awa.
ang mensahe ng Santo Papa Francisco sa Kwarisma, mga dasal ng bayan sa Misal Romano at liturhiya ng salita, humiliya ng mga pari at katikismo ng komunidad. Sa muli hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagdilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang hakbang ng ipag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!